Eto, talagang ano 'to, legit ang mga pinagsasabi ni Boss MG. Ang sakit talaga nito para alam mo yung sinampal si Kulao pero ang gamit martilyo. Real talk talaga dito. Saka sabi ko, putya, litaw na litaw ang pagiging walang pamilya ni Kulaong dito. Kawawa si Kulaong dito kay Boss MG. Wala lang. Naalala ko lang, oy. Grabe, baka nakakalimutan nyo na ako. We need to be back again, di ba? Sige lang. Wait lang ako siguro ng mga 100 viewers lang. No? Time check, 7:35. Yan. Magdi-dinner kasi kami ng aking misis ngayon. Then, kaso lang... 8 p.m. pa yung reservation. 8 p.m. pa yung reservation. 8 p.m. na kasi dito. Ay, 7:35. You know? Oh my God. Okay, nice. So, yan. Konti lang. Wait lang tayo. Konti lang po na na mga manonood, no? Mga 100, 200. Tignan natin kung saan to aabot. Yan. Na-miss kita. Uy, na-miss ko rin kayo mga kahombre ko. Wow, what's up? Yan, so 300 viewers na ho tayo ngayon, no? And actually, kung inyo naaalala, ay meron ho tayong merong mahalagang araw po yung bukas, no? Which is, anong araw bukas? 29th. 29th ng December ay sobrang halagang date para kay Norman Gusgusin. Alam niyo yan. And, syempre mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung bakit, di ba? Kasi, dalawa po ang birthday ni Norman Gusgusin. Isang September 29 at isang December 29. Ang kauna-unahan na tao na may dalawang birthday. Ano yun? Pinasok siya kay, ulit? Yes, oo. So, ganito ho nangyari dyan, mga kahombre ko, sa mga hindi nakakaalam, no? Inilabas siya. After 2 months, ipinasok ulit siya. Kaya siya naging hari ng Cordillera. 2 beses siya pinanganak, mga kahombre ko. Kakaiba yun. Yan ang malupit. So, bukas, mga kahombre ko, ay ating batiin si Norman Gusgusin. Huwag niyo kakalimutan yan. That's his 2nd birthday of the year. So, imagine niyo mga kahombre ko. So, kunwari siya ay 46. Tama, last year. So, this year, 48 na po siya. Yun, oo. Hindi 48. Yes. 2 years. 2 birthdays. 46. Oh. 46. So, 47, 48, mga kahombre ko. Times 2 mo yung Huwag mo i-times 2 plus 2 lang. Hindi, times 2 kasi twice nga siya nagba-birthday per year. Kaya nga, this year, ibig ko sabihin, 46, 47, 48. So, 2 years, mga kahombre ko. So, that's big, di ba? Big na big. So, mahalaga po yan na atin siyang born again yata yan. Ay, grabe naman kayo. Anyway, ayan, meron nung nagpapalipad. Born to be wild. meron nagpapalipad no, sa salita niya. Try ko magpalipad. Merry Christmas, Boss MG. Sabi ni Recycle Belvis. Okay, Merry Christmas, man. Pero ito mga kahombre ko, para sabihin ko sa inyo, no? Meron din akong ito, meron palang 1 month na siya, Sabi, Merry Christmas and Happy New Year, Boss MG. Sabi ni C. Ferry GU. Salamat ha, at ikaw ay nagpa-member ulit. Ang lupit mo. Anyway, mga kahombre ko, ganito yan. Meron akong malupit na sasabihin sa inyo. Nabalitaan nyo naman sigurong lahat yung nangyari kahapon. Nagkahiyaan po, mga kahombre ko. Tindi talagang kahiyaan ng hayop na yun. Nakita nyo na yung isa sa mga malapit sa kanya na tao, anong nangyari doon niya ba? Nilaglag siya. Siyempre mga kahombre ko, yung paglaglag sa kanya ng tao na yun, ay very unexpected para sa kanya. Kasi isipin nyo naman, mga kahombre ko, taong pinagkakatiwalaan mo. Then eventually, pinatira mo sa tirahan mo. And then what? And then biglang inilaglag ka. Inevitable yon. Tapos syempre, kita nyo naman ang defense mechanism ni Kulaong. Antibay. Antibay talaga ng pagmumukha niyan. Pero dito tayo.
Ang tibay, mga kahombre ko, ng pagmumukha ng tao na yan. Ang dami niyang kwento. Kesyo si Casper daw, mga kahombre ko, ang nag-hire sa tao na yon. Ito ang tanong ko sa'yo, Norman Gusgusi. Si Casper ang nag-hire sa tao na yon, di ba? Matalino ka, sabi mo, di ba? Now, sino bang pinagsisilbihan ng Ian? Si Casper Yun. ba? Patawa ka naman, do. Ibig sabihin, he works for you. And normal lang na yan ay kukuhanin sa'yo. Yung sinahod niya, kailangan niya yon from you. Hindi from Casper. Kasi hindi naman si Casper ang boss niya. Ikaw. And mga kahombre ko, wag at mga kahombre ko, together with the... Kahit nga anong gawing palusot ni Kulaong dito wala siyang walang lusot. Kahit anong palusot. Kasi kung sasabihin ni Kulaong, si Casper ang nag-hire kay Ian, kung sasabihin ni Kulaong na si Casper ang kausap ni Ian, putya, alam nating lahat na siya ang amo ni Ian. Alam nating lahat na siya ang Panginoon ni Casper. Diba? Ano yun? Hindi niya alam na siya amo ni Ian? Bobo ba siya? Ba't ka magbibigay ng pera kay Ian? Ba't mo pababaliin si Ian? Bakit ka magsasabi na yung pera na dapat sasahurin ni Ian, binigay mo na kay Casper, pero hindi pa binibigay ni Casper? Eh di ibig sabihin, ikaw ang amo, ikaw ang boss. Kaya wala pong lusot niya si Kulaong Kahit anong palusot niya, wala siyang lusot niya. OFWs na nakikinig dito ngayon. Huwag ho kayo dala o magpapaloko sa tao na ito. Kasi di umano, no? Ang daming kumakalat na kung ano-ano sa tao na ito, pinaggagawa niya. And wala naman akong bago. Kasi at the end of the day, mga kahombre ko, ang ginagawa lang ng tao na to is paulit-ulit. Diba? Iba't ibang tao, same na actions. So wala naman tayong magagawa doon. That's his life. Pero ako ay masaya sa isang banda. Katulad nung nung kwento niya na siya ay nasa eroplano, umalis siya dun sa eroplano, bumaba siya, dahil mas pipiliin niya na lang na ipantulong yung kanyang gagastusin daw doon sa beach resort na kanyang pupuntahan. Yan po yung sabi ni Kulaong, palusot niya this 2025. Ngayon, alam niyo po ba, noong around 2020, yan din po ang sabi ni Kulaong nung magpapandemya. Nasa eroplano na daw siya, nag-boarding na, naupo na daw siya ngayon, nanood daw siya ng video ni Digong. At doon daw sa video ni Digong, nananawagan daw si Digong, tumulong daw ang mga tao sa kanyang mga kababayan. Napagdesisyonan daw niya, kaysa kahit daw magalit pa asawa niya doon sa Japan, siya daw po ay hindi pumunta ng Japan at siya ay tumulong na lang dito sa ating mga kababayan. Which is, alam naman natin na hindi totoo, kwentong barbero lang ni Kulaong. Wala man lang pinakita sa amin yan, kahit man lang picture ng kanyang ng kanyang flight details, kahit man lang ticket, wala po kahit isa. Kahit isang video na andito ako sa eroplano, napanood ko si Digong. So sabi niya tumulong na lang daw sa mga kababayan, kaya ako bababa na lang ng eroplano at hindi na ako pupunta Japan. Wala pong ganun. Kasi kung totoo po yung kwento na yan, sigurado ko, dokumentado yan ni Kulaong. Bakit? Putya, yun yung namimigay lang ng 52 pieces na Joy Mix, spaghetti, sa mga tao na nabigyan niya noon nung nakarampas ko, naka-video yun pa kayang nasa eroplano yan at bababa dahil tutulong? Kalaking katarantaduhan niya. Kasi lahat tayo ay natuto na. Kayo rin, natututo na rin kayo na tumingin ng ayos sa movement ng tao na ito. Paano mo mapapaniwalaan? Hindi mo na kayang paniwalaan. Mahirap paniwalaan, mga kahombre ko. Lalo na at ang mga galawan niya ay same old shit, kumbaga, di ba? Ngayon, tatanungin niyo ako, kahombre, anong take mo sa tao na yan, di ba? Unexpected ba na inilaglag siya nung Ian?
Nabalitaan ko kasi mga kahombre ko na 5,000 na lang po ang kulang ni Kulaong, hindi niya pa naibigay. 5,000. Ayan ang sinasabi ko. Hindi lang kay Norman Gusgusin mga kahombre ko, even sa iba na nagpa-poverty porn, bago nyo tulungan ang ibang tao, tulungan mo muna ang sarili mo. Totoo po yun. Ako alam nyo dati, nitong mga bagong uwi ako ng galing sa Malaysia, nag-ano akong ganyan, yung namimigay ng tulong, ganyan, namimigay ng bigas. Sa madaling sabi, parang poverty porn talaga, o poverty porn na talaga yung ginawa ko. Pero hindi po ako nagtagal, kasi yun po, may sponsor lang ako. Kaysa sa akin ibigay, kaysa sa akin ibuhos yung mga binibigay niya noon sa akin, yung mga bigay-bigay niya, naisip ko po tumulong dito sa sa mga taga rito lang din sa amin. Ngayon tinuloy ko 'yun mga ilang beses, siguro sa isang buwan, 2 beses ako nagbibigay ng tulong. Kung minsan sa estudyante, minsan naman sa mga mahihirap na kababayan natin na kumbaga hindi naman sila homeless pero nakikita ko giba-giba yung bahay, parang mga talagang sila yung masasabi nating nasa laylayan, yung lumalaban sa hamon ng buhay. Yung survival mode ang kanilang sitwasyon. Yun po yung mga pinipili ko na binibigyan. Dinadalan ko ng bigas, mga delata, yung estudyante, binibili ko ng uniform, mga notebook, lahat ng kailangan para sa kanyang pag-aaral, may baon pa, may pambaon pa yun. So, ginawa ko po yan dati. Pero hindi po galing sa sarili kong bulsa. Kasi nga po, hindi ko kaya. Ako nga po kahit na kumikita ako sa YouTube, meron pa rin po akong meron pa rin po akong mga liabilities. Kaya po, hindi ko po gagawin yung ginagawa ni Kulaong. Kaya nga, di ba, kunwari, paliparan niyo ako dyan, bigyan niyo ako dyan ng mga kung ano-anong mga bagay, ako po, todo pasasalamat ko. Katulad nun si Ate Maria Aira ni Pomoseno, nagbigay siya sa GCash ko para daw sa aking baby. Ayun. Talagang para sa baby ko. May mga nagpamasko sa baby ko. Yung anak ko, kada pupunta kami ng SM, laging iniiyakan yung eto, papakita ko, laging iniiyakan to. Pakita ko sa inyo kasi para baka hindi nyo nakita. Lagi na iniiyakan to. Papakita ko po sa inyo yung pinili ko sa anak ko. Kasi gustong-gusto to ng anak ko Eto. Ay, teka. Ikat siya. Hindi kasya, Ito po, etong, Hello, yon. Ngayon, yung pong pinapakita ko na kotse-kotsehan na anak ko, yung nasasakyan, iniiyakan niya po yan palagi. Ayun, wala pa din? Okay na, okay po. Ayan. Ayun, thank you. Iniiyakan niya po yan lagi kapag pupunta kaming SM, sasakyan niya, tapos titignan niya, parang gustong-gusto niya. Syempre sa isang tatay, kapag ganun na nakikita mo yung anak mo na merong gusto na hindi mo maibili, di ba masakit? Masakit yun sa tatay. Napakahirap po nun. Kaya po ako, kumbaga parang nung nagkaroon po ng pagkakataon na nitong nakaraang buwan, kumita kita tayo sa YouTube. Ayun, sabi ko pag bumalik kami ng SM, bibiling ko na to pag sahod ko ng December sa YouTube. Ayun,
Buti na lang talaga, sale. Sale po. Mura ko lang nabili to. Malaki ng sale. Parang dating 12,000, ngayon po 8,000 na lang. Kaya sabi ko, talagang talagang parang to, parang talagang inaano talaga, parang inaadya talaga ng pagkakataon ng tadhana na mabili ko to para sa anak ko. Syempre, babae pa yung anak ko, tapos maano ako. Kumbaga parang syempre love na love mo yung anak mo kaya bibilin mo to, 'di ba? Para sa kanya. Yun yung yun yung ano ko ba, parang sabi ko, di bali ng medyo magtipid-tipid sa mga darating na araw, maibigay mo lang yung gusto mo sa anak mo, di ba? Gagawa ka talaga ng ng yung ikasisiya ng iyong anak, ng iyong pamilya. Di ba po? Kaya yun, masaya lang ako na sineshare ko lang sa inyo itong nabili ko para sa anak ko kasi ewan ko kung kung ganun din si Kulaong, 'di ba? Kasi nakita natin si Kulaong, totoo naman 'yun, namigay siya 52 pieces, 'di ba? Gumastos siya ng mga 7,000 or 8,000 pesos sa kanyang pamimigay, 'di ba? Baka sinahuran niya yung driver, sinahuran niya yung Monique, sinahuran niya si Casper nung time na 'yon, 'di ba po? Pero alam natin na meron siyang pamilya na hindi niya kinakalinga. 'Di ba? Meron siyang pamilya na hindi siya kumbaga hindi siya sinusuportahan sa kanyang ginagawa. Meron siyang magulang na hindi niya kasundo, mga kapatid na hindi kasundo. 'Di ba? Parang ang hirap parang kung ako'y nasa kalagayan ni Kulaong, magpapasko ko na hindi ko kasama pamilya ko o hindi ko kasama kahit isa man lang sa mahal ko sa buhay, parang ang sakit. Parang ang hirap iraos ng December 25. Parang alam mo yung gusto mo sa December 25 mo matulog na lang. 'Di ba? Kaya tama yung sinabi ni Boss MG. Bago ka tumulong, siguraduhin mo muna na sobra-sobra yung natatanggap mo. 'Di ba? Sobra-sobra as in talagang sobra-sobra. Hindi yung ipapangutang yung mga kalabasa, ipapangutang yung mga bigas, ipanloloko pa yung mga o-ordering bigas, ipangloloko pa yung mga ipangtutulong na mga relief goods. Hindi ganoon ang hindi ganoon ang pagtulong. It's not pagtulong. Ika-ipokritohan 'yun. Na ikaw ay gagawa ka ng bagay na alam mo namang hindi mo pa kaya, alam mo naman na wala ka pang kakayahan, pero gagawin mo for the sake of clout, para makapagyabang, para makapagmalaki, at para makapagpasikat. Di ba? Hindi ako plastic, hindi ako ipokrito dito. Merong magbigay sa akin, pakulay, sigurado yan, diretso yan sa bank account ko, mapupunta yan sa wallet ni Joy, pambabayan ng wifi, ng Meralco, ng tubig. Yan po yung yan po yung uunahin namin. Hindi kami magpapaka-ipokrito na gagawa ng pagtulong tapos bukas kami mangungutang ng kakainin namin. Nakatulad ng ginagawa ni Kulaong na kung hindi pa nagbenta ng iPhone 17 Pro Max, baka kahit 5 duling walang nakuha si Ian. Lagi kong ine-example si Chavit Singson, naalala ko. Kasi sinasabi niya madalas, milyonaryo ako or bilyonaryo, kung ano man ang level ni Chavit Singson. Pero look, hindi siya tumutulong talaga. Sabi niya yan, di ba? Pero sinusubukan niyang baguhin ang buhay ng mga tao. Di ba? Let's say, hindi siya nagbibigay ng 100 milyon o let's say 10,000 kada tao. Nagbibigay mo siya ng negosyo na papalaguin mo.
Tama? Yan yung sitwasyon. Halika nga, puta, ang daming tao dito. Okay lang. Dito, halika. Putya, dito pa lang sa pinapakita ni MG na ito, nasa snow siya, nagre-relax, nagpapakasarap buhay. This is the life talaga. Yan talaga yung buhay, di ba? Hindi ko sasabihin na hindi ko to pinapangarap. Putya, lahat ng tao, lahat ng mga Pilipino siguro gusto makaranas ng snow. Nun lang napunta ako ng China eh. Naglaro kami sa snow eh. Tuwan-tuwa ako eh. Masayang-masaya ako nung napunta ako dun sa China. Dun sa artificial lang yung snow. Pero ang sarap ng experience namin doon. Ayan kami nila Boss Mike. Dito po kami sa snow world ngayon. Grabe pala ka natin talaga dito pag nasa snow world ka. Iwan more po pag nasa North Pole sa South Pole. Ayun Ang dami. artificial snow lang yan. Snow. Artificial snow lang yan pero napakasarap na ng feeling na nakapunta ako sa ganyang may snow. Nakakita ako ng penguin. Penguin, no? Putya. Yan hindi po totoong snow yan, pero napakasaya ko napunta ako dyan. Para akong bumalik sa pagkabata. Sumakay pa ako dyan sa parang roller coaster ng snow. Yan, para roller coaster yan eh. Natimbang ako dyan eh. Kaya, ako pangarap ko yan, putya. Gustong-gusto ko yan na makapunta sa snow, di ba? Tapos kung sasabihin ni Kulaong, hindi niya to pinapangarap, putya, yun nga maging Marcos, pinangarap mo eh. Tapos ito, hindi mo kaya, hindi mo pa pinapangarap to, makapunta sa snow. Di ba? Kahit sa bansa na may snow. Di ba? Japan, Amerika, Canada, Russia, kahit saan na may snow. Sa ano yata, other part ng Italy, meron din. Di ba? Kaya alam nyo, dito, parang sinampal si Kulaong ni Makagago gamit ay martilyo. Para kasi sinampal ng ng martilyong ganon sa muka. Ito yung buhay, Kulaong. Ito yung pineplex. Hindi yung mamimigay ng 52 pieces ng chicken joy at spaghetti, tapos kinabukasan, mamomroblema. Hindi yun ang pineplex, Kulaong. Ito ang pineplex. Itong buhay na ito ang pineplex. Buhay ni MG. Yung sayo, walang pumangarap, walang nangarap na Pilipino na maging katulad mo, Kulaong. Kaya yung sinasabi mo, parang kapitapitagang ka pa na kinokontent ka namin, na ginagago ka namin. Bugok, hinihintay ka lang naming mahuyo. Kasi